Pinatigil ni Nora sa pag-aaral ang anak na si Nurin para mapagpatuloy ang edukasyon ng mga kapatid nito na naging sanhi ng mga hamon sa buhay ni Nurin. Umpisahan ko muna sa respect, sa honor. Regardless kung ano ang ating paniniwala, ang sinasabi kasi ng Bible, di ba? Honor your father and mother. Yung panganay mo, babae, di ba? Opo. Sinasagot-sagot ka? Hindi po. Mabait po. So, mabait sa'yo ang Diyos, no? Kasi nagkaroon ka ng anak na nagpapakita ng respeto sa'yo. Opo. Maliit pa lang po sila. Sabihan ko na siya, pasensya na kayo. Kasi wala akong kakayanan na alagaan ko kayo. Ganun. Pinapaliwanag ko naman po. Naiintindihan naman po siguro nila ako kasi hindi naman po sila sa akin na sinusumbatan nila ako. Wala naman po. Ang pakiramdam mo ba ang nanay mo nagkulang ng paliwanag sa'yo ng ganon? Hindi po siya mahilig magtanong dahil lagi po silang nasa trabaho. Madalas din po sila pag galing ng trabaho, nagiinom, gano'n. Ayun, o may ganon. So, hindi maganda ang naipakita niya sa inyo nung lumalaki ka. Ikaw, hindi ka nagiinom. Nagiinom din po ako. Nagiinom lang naman po ako pag may problema po ako. Nasusolve ba problema mo pag ginagawa mo yon? Hindi rin po. Pakiramdam ko ang bawat nanay ay may karapatan naman na humingi ng konting respeto sa anak. Ano yung pangarap mo para sa sarili mo at saka mga anak mo? Pangarap ko, makapagtapos yung mga anak ko, na hindi ako tularin ng mga anak ko. Pero yung pangarap mo para sa sarili mo? Gusto ko na lang, sila na lang. Hindi na po ako nangarap para sa sarili ko. Mangarap ka rin para sa sarili mo. Alam mo kung bakit? Dahil yung mga anak mo titingin sa iyo eh. Hindi pa tapos ang oportunidad para sa iyo. Nung araw po, gusto ko po maging teacher. Ako nga po, taga-turo sa mga kapatid ko nung maliliit. Sila. Ngayon lang kita nakitang ngumiti, Kuya Boy, nung sinabi niyang nagtuturo ako sa mga kapatid ko. Kaya mo bang magpasalamat sa nanay mo sa kahit anumang nagawa niyang tama para sa'yo? Nagpapasalamat ako dahil binuhay niya ako. May gusto ko pa bang sabihin sa kanya? Yung mga nasabi mong napakasakit? Gusto ko sabihin sa inyo ba? Mahal na mahal ko po kayo. Marami na akong kasalanan na nagawa sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Naiunawa ako na yung kung paano maging magulang. Ang hirap pala. Kahit saan man ako naroon, may asawa ako. Pinupuntahan ko kayo pa rin. Tinitingnan ko kayo. Ang nakikita nyo kasi yung mali ko. Paano naman yung mali ng tatay nyo? Hindi yun nakikita. Hindi yun naranasan na gano'ng kasakit. Nadalang ka ng babae. Tinanggap ko yun. Nagbulag-bulagan ako. Para lang sa pagmamahal ko sa inyo. Pero hindi na ako nakatiis. Nakagawa na rin ako ng hindi maganda. Sorry po. Mahal ko kayo. Sorry po. Mama, sorry po. Huwag mo nang uulitin yun. Isusumpa-sumpa mo pa ako. Sa tulong ng programa, nagkaayos sila at nagkaroon ng bagong simula. Si Nurin ay nakabili ng panindang ukay-ukay at panindang fish balls at kikiam naman para kay Nora. Nasolusyonan rin sa CIA with BA ang mga alitang may kinalaman sa pagpapabaya sa mga anak at aksidente dahil sa pag-inom ng alak. Jeff, gusto kitang tulungan dumating sa punto na nakikita mong may iba ding pwedeng puntahan na one, hindi mo kailangan magtago o makalimot at hindi alak yung solusyon. Talagang may masasakit sa buhay na kailangan nating makalimutan. Kasi pag hindi natin nakalimutan yon, we cannot deal with the pain. Maging conscious lang tayo doon na sa palagay niya, yes, may natutulong minsan, karaniwan wala, pero sinusumbat pa sa'yo. Sa'yo naman, ang dating naman, naawa ka sa mga pamangkin. Sa isang banda, naiintindihan ko, siguro the right word is boundary, Kuya Boy. Naiintindihan ko na pag sinabi mong wag makialam, ang ibig sabihin, wag naman yung parang napakawalang kwenta ng ama. Pero wala namang atang tao na hindi gusto na yung kamag-anak hindi nakikialam. Kasi kaya nga kayo kamag-anak, di ba? Idediretso ko na lang sa legal nyo na obligasyon. Klaro kasi yung batas natin na, Jeffrey, ikaw ay may obligasyon sa mga anak mo na alagaan sila. Kahit anong sama ng loob mo sa mundo, kahit anong lungkot mo na nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak, kanya-kanya tayong bit-bit na problema.
Pero yung pagiging tatay o nanay natin, pasa na natin yung buong buhay natin. Ano ang nag-udyok sa'yo para pumunta dito sa Cayetano in Action para ireklamo ang iyong kapatid? Kahit kaunting counseling lang, para malaman niya po yung mga nagagawa niya na akala niya tama. Pero sa realidad po ng buhay natin na talagang mali. Kasi ang madalas nakakausap niya po yung mga kainuman niya. Parehas lang din po niya na gano'n ang pananaw sa buhay. So hindi po siya totally nakakatulong. Kausapin mo rin nanay mo at kapatid mong babae. Pwede bang 1 linggo, 1 buwan? Walang maririnig na masama sa bibig niyo si Jeff. Baka pwede kayong magkamayang bago umalis. Kasi nga, ang feeling ng kapatid mo, wala siyang kasama eh. Nandiyan ka lang naman pala. Diba? Ang feeling ko naman sa'yo, gusto mo talagang tumulong. Tama ba? Opo. Siya naman ang kuya. Mahal nyo ba mga anak nyo? Opo. Kasi could you imagine kung may nangyari sa kanya na mas grabe pa? Diba? O anong kasabihan sa atin sa Pilipino? Sa huli? Pagsisisi. Sa pagsisisi. Hindi kita pinupuntirya dito, Christian. Alam mo, pwede kang ipakulong. Kasi yung ginawa mo sa anak mo, pasok sa vowsy yun at pasok sa child abuse. Bakit? Hindi po tunay na aksidente yon. Nung sinakay mo yung anak mo, sa motor pa naman, dahil 2-wheel lang yon. Tapos lasing yung nagdadrive at lasing ka rin, hindi aksidente yon. May neglect ka doon. Biyaya siya ng Diyos sa inyo. Meron kayong nanay na mag-aalaga, magsasalo, kung kapos kayo, tutulungan kayo. Tapos dini-SWD mo? Nanakawin ba niya yung mga anak mo? Hindi po. Ayaw lang po niya kasi pong ibigay. Ba't ilang buwan mo iniwan sa kanya yung mga anak mo? Nasa 3 buwan po. Pagkatas alagaan yung anak mo, dini-SWD mo? Masama ba siyang tao? Alam mo ba kung gaano kakamahal ng nanay mo? Nagpasalamat ka ba sa kanya? My heart breaks na nakikita kong in pain siya dahil lahat naman ng gusto niyang gawin, para lang naman sa ikabubuti niyo. So, anong gusto niyo sabihin kay Angelita? Nagtithank you po ako sa mami ko. Sa lahat ng tulong niya para sa amin, tsaka sa mga anak ko. Nandiyan pa rin po siya para sa amin mag-asawa. Kahit po marami na po kami tragedy nangyari. Maraming salamat kahit hindi ko sinasabi to noon sa'yo. Tinatago ko lang kasi kahit masama ang loob mo sa aming mag-asawa, mahal na mahal ka namin. Hindi kita makayang iwan. Gusto ko pa rin po uuwi sa inyo. Christian, Sabi na lang natin yung anong pwede mong sabihin sa biyanan mo? Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Salamat kahit marami ako naging kasalanan sa inyo. Hindi niyo pinababayaan yung mga apo niyo. Tagal na kasi pinatawad. Pasalamat po sa inyo. Masinsinang nag-usap at nagkaayos ang magkapatid na Erwin at Jeffrey sa hapunang inihandog ng programa na may kasama pang groceries at salo-salo para sa kanilang pamilya. Samantala, nabigyan si Christian ng power tools at pagsasanay ng carpentry sa TESDA para makapaghanap buhay, habang si Angelita ay tumanggap ng kagamitang pang-manicure para sa kanyang sideline. Nagkaalitan ang dating magkaibigang sina Ami at Joy dahil sa mga isyung may kinalaman sa kanilang mga anak. Sa logic ng bata, hindi man katanggap-tanggap yung action nila, kadalasan yan may dahilan kung ba't nang ganon. And nagustuhan ko yung sinabi mo na hindi mo naman style na mag-sermon o manakit ng hindi mo anak. Opo. Basta hindi ikaw ang magdidisiplina sa anak ng ibang tao. And ako, naniniwala ako doon. Kasi iba-iba ang style of parenting, right? Talagang ang job natin, sinabi sa batas na kung ikaw ang magulang, ikaw ang may responsibilidad sa bata na yon. Hindi natin karapatan
na magdisiplina ng ibang bata. Nasa batas yan, Kuya Boy, ah. Yung parental authority mo is sa sarili mong bata. Walang sinabi sa batas na may parental authority ka doon sa anak ng kapitbahay mo o sa anak ng best friend. Nung nasaktan nung anak niya, yung anak ko, doon nag-umpisa yung alitan na talaga namin eh. Kasi hindi ko rin alam nakita yung pangyayari. Ang nakita niya, yung sinaktan yung anak niya ng anak ko dahil gumante. Totoo yun. Pero nangyari yan Tinutok the daw. next day, di ba? Dahil yung Sabi mo unang nga, the pagkasakitan, umuwi. Hindi kayo Oo, nagpang-abot. hindi kami Opo. nagpang-abot Tama? noon. Kasi Kasi yun, araw. nagsalita na nga ng gano'n na hindi ko pinalaki yan para saktan lang ng ibang tao. Siyempre, ang sa akin, kaibigan mo, kung bakit makakarinig ako ng gano'ng salita sa'yo. Yeah, of course. Diba? Expected mo sa isa't isa. Sana sinabi na lang niya mauna sa kayo akin. na, naku, ito Oo, naman tama mga anak, na yan, ito naman mga bata anak yan. natin. Yun ang inaano ko. Ilang taong kami naging magkaibigan. Away lang ng mga bata, magbibitaw ng ganung salita. Baga sa ano lahat, halos na nga po lahat ng sikreto namin, nasabi na namin sa isa't isa. Tapos sa isang iglap, ganun lang. Yun na nga eh. Hindi ko kalain siya pa magsasalita sa akin ng ganun. Ako inaamin ko naman, nagkamali din ako. Hihingi ako ng sorry sa'yo. Wala, hindi tayo mag-ano. Alam mo naman. Tama. Ay, tama na. Sa tulong ni Ate Pia, nagkaayos sila at piniling pangalagaan ang kanilang pagkakaibigan. Nabigyan sila ng medical assistance at puhunan para sa lutong bahay na negosyo na kanilang pinagtutulungan ngayon bilang magkasosyo.